Diskarteng Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Diskarteng Wise. Diskarteng Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Diskarteng Wise. Diskarteng Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa ating programang Ang Diskarteng Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at saka tagapanood. Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo at inaasahan na malaki din ang itataas sa singil sa kuryente sa susunod na buwan. Bukod dyan, bumagsak sa pinakamababang halaga ang piso kontra sa dolyar. At sa ikalawang bahagi naman ng ating programang Diskarteng Wise, pag-uusapan naman natin ang mga alternatibong investment. Kaya simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Diskarteng Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Nitong nakaraang linggo ay umakyat ng 19 pesos and 30 centavos hanggang 22 pesos and 30 centavos kada litro ang presyo ng diesel, habang ang gasolina naman ay tumaas ng 14 pesos hanggang 17 pesos. Ngayong linggo, tataas na naman ang presyo ng diesel ng 14 pesos hanggang 14 pesos and 50 centavos kada litro at ang gasolina ng 7 pesos hanggang 7 pesos and 50 centavos kada litro. Dulot ito ng pangamba sa matinding kakulangan ng supply matapos masira ang ilang energy infrastructure sa Middle East habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ako, Jonas, ano kaya ang long-term outlook ng industriya kung magpapatuloy ang geopolitical tensions? Ngayon talagang lahat tayo ang iniisip natin na matatapos itong gera na ito siguro in 6 weeks, no? Pero sa mga nangyayari ngayon parang lumalayo hanggang mga 3 hanggang 9 na buwan, ano? Oh. At ang epekto nito sa atin ay talagang nararamdaman natin agad, no? Tulad ng sinabi mo na biglang nagtaas na ng presyo ng diesel, ano? Kasi talagang yan ang unang-unang tatama sa atin, yung transport sector, no? Oo. Ayun, sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin
na nakabili na ang Pilipinas ng humigit kumulang 250,000 hanggang 300,000 na bariles ng diesel mula sa isang bansa sa Timog Silangang Asya at inaasang darating ang shipment ngayong linggo. Aminado naman si Garin na maliit pa rin ang naturang volume, katumbas lamang ito ng halos 2 araw na konsumo ng bansa. Ngunit nagpapatuloy ang paghahanap ng karagdagang supply upang matiyak ang sapat na inventaryo hanggang Mayo. Sa kabila ng mga ulat na maaring maubos ang supply pagsapit ng kalagitnaan ng Abril, tiniyak naman ni Garin na sapat pa ang kasalukuyang inventaryo hanggang sa katapusan ng buwan ng Abril. Nagbabala lamang siya na ang hoarding at hindi kinakailangang pagbili ng ilang consumer at negosyo ay maaaring magpabilis ng pagkaubos ng supply. Jonas, may iba pa ba yung mga alternatibong supply sources na maaaring puntahan ng Pilipinas? Marami namang mga ibang bansa, no, na pwede nating lapitan. Hindi naman lahat ng ating inaangkat na langis, ano? Ngayon kasi hindi na 100% crudo ang ating ini-import. Dahil iisa na lang ang refinery natin, kaya na under Petron, ano, na dapat tinutulungan natin para mas hindi tayo mangamba, no, para makapag-imbak sila, no. Pero dahil finished goods, nakakakuha tayo sa iba't ibang source. So yung sinasabi ng mga petroleum companies na 50-60 days, nandyan yan, no. Ang importante, walang disruption na shipping. Ang importante lang, ang kailangan lang natin, we're prepared, no, para magbayad ng mataas para makuha natin yung supply. Itong nakarang linggo, binomba ng Iran ang pinakamalaking liquefied natural gas plant sa Qatar na bumubuo ng 20% ng produksyon sa buong mundo. Sinabi na 17% ng Ras Laffan Complex ay aabutin ng 5 taon para ayusin at maibalik sa produksyon. Ayon naman sa Meralco, 60% ng kanilang enerhiya ay nagmumula sa natural gas, kung saan kalahati nito ay nagmumula sa Malampaya gas field at kalahati naman ay inaangkat ng bansa. Jonas, may sapat bang buffer o alternative sources ang Meralco kung magtagal ang krisis sa Middle East? Meron naman. Yun nga, siyempre, ang kailangan natin ngayon, magda-diversify tayo ng ibang sources. No? Ngayon, ang unang-unang hakbang talaga, pabilisin natin yung ating diversification sa renewables, ano, sa pagdagdag, no? Kasi meron naman tayo talagang geothermal, meron tayong hydro, dagdagan lang natin para hindi tayo masyadong yung dependence natin, kasi unang-unang ngayon mas marami yung coal, 'di ba? So kailangan diversified, kaya pwede tayong lumipat para makahanap tayo ng mas mababa, 'di ba? Lalo na ngayon na papalapit tayo sa summer, syempre yung mga hydro plants hindi natin masyadong mapagkunan, kasi syempre dahil sa init nawawala yung tubig, no? So kaya kailangan prepared tayo. So far wala pa naman tayong mga red alert, ano. Yun lang, nakikita natin dahil lagi pag summer, no, sa Visayas, Mindanao may mga konting interruption. So sana naman mapaghandaan nating mabuti at mapaigting natin yung mga hakbang para mapabilis yung adoption ng ibang sources. Eto, batay sa pagtataya ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na nagpapatakbo ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM, maring umabot sa 2 hanggang 4 na piso kada kilowatt hour ang dagdag singil at maaari itong maramdaman ngayong Abril. Hinikayat naman ni Energy Regulatory Commission Chairperson Francis Saturnino Juan ang publiko na pag-aralan ang paglalagay ng solar panels sa kanilang mga bahay upang makatipid at makatulong sa pagbawas ng demanda sa grid. May indikasyon ba na magkakaroon ng power supply shortage sa mga susunod na buwan, Jonas?
Wala naman. Ang sinasabi lang kumbaga para kailangan magtulungan tayo, no? Para mapababa natin ang ating mga demand, ano, sa power. Kasi talagang ngayon, kumbaga hindi lang pwedeng ang gobyerno ang kailangan magtrabaho ng sobra. Kailangan tayo rin, mga mamamayan, mag-isip paano natin mapapababa yung konsumo natin ng kuryente dahil nga pataas nga ang tingin natin dahil nga kahit matapos sabihin na nating matapos tong gera nitong ngayong taon, pero yung rehabilitation niyan medyo matagal, no? And it can take, tulad nga ng sabi mo, it can take 5 years. So syempre yung lasting impact niyan sa atin talagang medyo matagal mananatili yung mataas na presyo ng gasolina, kuryente, susunod yan syempre pati pagkain dahil ang transport natin sinasama dyan. Di ba yung mga diesel na truck, yan ang nagdadala ng mga pagkain. So talagang ramdam natin yan hanggang buto. Parang ganon. Ito pa hindi magandang balita. Bumagsak sa panibagong record low ang Philippine peso nitong Huwebes matapos nitong lampasan ang 60 pesos kada dolyar. Nagsara ang local currency sa 60 pesos and 10 centavos kada dolyar, ang pinakamababa nitong halaga sa kasaysayan. Ayon sa mga analyst, ito ay reaksyon ng merkado sa ganting pag-atake ng Iran laban sa Israel at mga asset ng Estados Unidos sa Middle East. Jonas, ano ang dahilan ng pagbulusok ng piso sa panibagong record low na 60 pesos and 10 centavos? Unang-una dahil nga sa pag-atake ng Iran, yung unang-unang nangyari ay yung impact sa oil prices. Yun lumampas ng 100, umabot halos ng 112 yung Brent oil. Ito na yung pinakamahal na oil na European oil. So nag-react sila dahil diyan. So dahil diyan, alam naman natin na nag-aangkat tayo ng langis, no? So natural yung mga nangangailangan ng pambayad, no? Na dollars, syempre nag-a-anticipate na sila na nako, kailangan ko magkaroon ng hawak na dolyares. Kaya wala nang nagawa ang ating Bangko Sentral, no? At na-breach na yung 60, ano? Kaya ngayon, kung magtatagal ang labanan na ito, siguro ang ating range nasa 59 to 61, ano? Yan ang realistic na kumbaga gagalawan kasi habang tumataas ang presyo ng langis, syempre lalaki yung ating kumbaga bayad, no? Sa ating pag-angkat ng ating langis, no? So yan ngayon ang nakakadagdag syempre. So talagang yan yung kumbaga pagtutunguhan ng ating pera. At hindi lang tayo ang nakaka-experience niyan, tulad ng Indonesian rupiah, kahit may konting langis sila, tinatamaan, ano. Gaano kaya kalaki ang magiging epekto nito sa presyo ng mga imported goods? At saka syempre tatanungin kita, ano na kaya ang pagtaya mo ngayong overall inflation para sa Marso? Nako, yan hanggang ngayon sa mga kalakaran ngayon parang papunta na tayo sa 4% o 4.2%, no? Tulad ng sabi ko last week, parang nasa 3.6 to mga 4.2% yung inflation. So parang medyo malaki talaga ang galaw galing sa 2.4% ng Pebrero. Talagang parang magkaibang panahon nung Pebrero at saka ng Marso. So talagang yan yung malaking impact sa atin. Tapos syempre nakikita, hangga't hindi natin nakikita na gaganda itong mga balita na ito, talagang lahat ng tao parang nasa dulo ng upuan, kaya syempre yung iba defensive, kaya medyo mahihirapan yung paglakas ng piso ngayon, pero dahil
nagkaroon tayo ng 3-day weekend. So Oo. siguro medyo baka bumawi ng konti, no? Yung 59.90. Siguro ang pwedeng puntahan, pero dahil siyempre maraming mga balita na lumabas, no? Tulad nung kay Trump na may 48 hours, talagang medyo lahat tayo nag-aantay kung anong mangyayari. Yung sa mga presyo ng imported goods. Okay. So mga presyo ng imported goods, no? Sa batayan ng ating inflation, kada pisong paghina, ang impact sa inflation is 0.04. Maliit lang talaga ang tinatamaan. Pero ang tama ng langis sa atin, kada 10 pisong, 10 dolyar na pag-akyat, tinatayang 0.3 to 0.5%. Oh. Kaya medyo malaki yung potential na iakyat ng inflation. So depende talaga 'yan. So yan ngayon kaya yung tinatayang 3.6 to 4.2 parang naandyan ngayon, no? Ang impact sa atin, ano? And talagang immediate, no, sa ating mga kababayan na mararamdaman, no? Kaya ang gobyerno kumikilos, pinag-aaralan kung isususpend yung excise tax, no? Oo. Ano naman masabi mo na sa posibleng long-term impact ng gera sa Middle East sa currency market? Ngayon, dahil nga sa sobrang tulad ng napag-usapan natin kanina, talagang medyo tatagal ang paghina ng piso hanggat hindi mag-stabilize ang presyo ng langis, ano? Oo. At tumataya na nasa 100 o wag naman sana, pero pwedeng umabot ng 175, no? Nako. Oo. Ang depende kung gaano katagal ang gera, gaano kalaki ang nasira. So pero kung papunta diyan, talagang medyo malalim yung pwedeng panghihina ng ating pera dahil talagang 100% yung pag-angkat natin. Kaya kailangan talaga pinaghahandaan natin ito, no? Hindi lang natin dahil nag-60 na yung peso, ito ay isang paghimok, no, sa atin, ano? Isang paghimok sa ating lahat. Paano natin masusugpo itong crisis na ito, no? Ang kailangan dito is preparedness. Kailangan handa tayo sa mga kailangan nating gawin, no? Nakita na natin ang gobyerno nag-provide na ng subsidies. Kaya nga ako nakikiisa ako na dapat kahit merong batas na inaano ang Congress para magkaroon ang Pangulo ng mga pag-iisipan at mga kagamitan na pwedeng isuspend yung excise tax dahil talagang makakahina ito sa negosyo. Kailangan ng gobyerno ng talagang pagkukunan ng kita. Yung excise tax, pwede naman yung kita dyan, pwede naman yang gamitin yung kita dyan pantulong sa ating mga mamamayan, ano? Okay. Para sa subsidy. Oo. Kaya para hindi sila naman mahirapan kung saan pagkukunan yung pera. Okay. Bago tayo mag-break, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nangako ang malalaking food processors at retailers na hindi muna magtataas ng presyo ng kanilang mga produkto sa loob ng 1 hanggang 2 buwan upang maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Matapos ang kanyang inspeksyon sa Century Pacific Food Distribution Center sa Calamba, tiniyak ng Pangulo na sapat ang food supply ng bansa at handang panatilihing steady ang presyo ng mga kumpanya hanggat kaya nila. Ayon sa Pangulo, mahigpit na minomonitor ng pamahalaan ang galaw ng presyo upang matiyak na hindi magkakaroon ng pag-abuso o hoarding. Sinabi rin niyang sumusunod ng mga tindero sa price caps ng DTI habang kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply. Kasunod dito ng inspeksyon sa Agora Market noong Miyerkules kung saan muling tiniyak ng Pangulo na maayos ang food supply at nakikipagtulungan ang vendors para mapanatiling normal ang presyo.
Tingin mo, Jonas, hanggang kailan kaya kakayanin ng mga retailer ang hindi pagtaas ng presyo, lalo na't malaki ang gagastusin nila sa logistics dahil nga sa pagtaas ng presyo ng langis? Siguro, kaya siguro yan hanggang mga kahit 3 buwan. No? Okay. Pero kasi, syempre, kung mag-angkat naman itong ating mga food producers, maramihan. Kaya, yung mga malalaki dyan, kaya nilang i-absorb yung konting presyo, no? Yung konting adjustment, no? Kaya naniniwala ako na kaya nilang tagalan, no? Kahit hanggang 3 buwan. Ngayon, marami pa ang pwedeng gawin ng mga manufacturers na ito na para makatulong, ano? Alam mo naman na meron tayong kadiwa, no? Ngayon, kung papayagan ng ating gobyerno na magkaroon tayo ng parang weekend market, no? Nakasama ng kadiwa, hindi lang yung kadiwa ang nagbebenta, iparenta natin sa mga manufacturers, ano? Pwede sila magbenta at factory prices. So, makakatulong yan sa ating mga mamayan. Dapat gawin natin yan para mas lalo nating maipamalas sa ating mga mamamayan na kaya ng gobyerno at ng ating pribadong sektor na panatilihin ang presyo ng mga bilihin, lalo na dun sa mga important na commodities. Ano ba yan? Unang-una, yan ang bigas. Pangalawa, yung noodles, tapos yung sardinas. Di ba? Yan ang mga, kumbaga, pang survival. Ang isa bang, kung gusto mong dagdagan yan, ang hotdog. No? Ang hotdog, ang pinakamurang pinaggagalingan ng protein sa ating mga tao ngayon, ano, yan ang pinakamurang karne. So yan ang kinukunan ng protein. So kung magagawa natin ang paraan na magamit ang Kadiwa Center para makabenta at makatulong na mababa ang presyo, di mas magandang gawin yan, ano, ng ating mga papahalaan at saka mga LGU. Oo, tama. At magbabalik po ang ating programang Discarding Wise pagkalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov PH Super App. Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. At nagbabalik po ang ating programang Discarding Wise. Ito, para sa ating mga OFWs. Saan pa kaya magandang mag-invest? Ayan, Jonas. Yan, talagang ngayon, talagang kailangan natin maghanap ng additional sources saan tayo kikita, no? Napag-usapan na natin yung bonds, no? Kaso kung tumataas interest, syempre gusto natin yung kailangan na madali natin mailabas. Isa yan ang bonds. Ngayon, meron tayong dalawang pag-uusapan. Napag-usapan na natin pahapyaw nung the last 2 episodes, yung commodities, no? Tulad ng gold. Lalo na ngayon na naghahanap ng alternatibo yung mga tao na saan pwede nilang ilagay. Dahil commodity tulad ng langis, ang gold ay isang commodity, yan ang metal. Ngayon meron tayong tinatawag na soft commodity tulad ng coffee, orange juice, soya beans. Yan ngayon dahil nga dito sa gera na ito. Isa sa mga hindi lang langis ang magiging problema natin kundi fertilizer, no? Oo nga. Isa siyang byproduct din ng crudo. So ngayon, kaya yung iba
naghahanap ng mas malaking may value tulad ng gold, no? Nakikita nila na may opportunity bumili ng gold. Ngayon, para sa ating mga mamamayan, lalo na yung mga overseas na nasa overseas, ang pinakamaganda, bibili lang kayo ng mga maliliit na tinatawag nilang wafer o maliit na gold, no? Gramo ho yan. Ngayon, pwede nyong bilhin yan para lang meron kayong hedge. Hindi po kailangan 10% ng pera nyo ilagay nyo dyan. Kailangan maglaan lang kayo ng konting pera na pwedeng mas mabilis lang dahil sa nangyayari ngayon, pwede kayong bumili ng konti. Ngayon, kailangan lang pag bumili tayo ng mga gold wafers or gold bars, kailangan meron pong certification na ito po ay either 18, 22 o 24 karat gold. Nag-iiba po yung presyo niyan, and ngayon, kailangan lang syempre meron kayong pagtaguan. So, yung iba naman na medyo nakakaalam, meron mga nagbebenta ng mga financial product na nagbebenta ng gold. So, bumibili sila ng pondo na nagtitrade o nag-i-invest sa gold. So, para siyang stock, then doon sila nag-i-invest. Ngayon, yan yung kung gold ang gusto nila. Ngayon, merong iba na dahil ang gold traditional na yan no, na asset. Ngayon, may bago yung crypto. Siyempre, ang mga kabataan ngayon, nakikita nila the past 2 years, nakikita natin na malaki ang galaw ng crypto. Dahil lumakas ang gold, medyo malaki ang binagsak ng Bitcoin at saka ng Ethereum. At dahil sa nangyayari ngayon, once na nag-stabilize ang mundo, yung iba, tinitingnan nila na pwede nang bumili ng crypto. Ngayon, bakit ba bumibili ang tao ng crypto? Kasi lahat natatakot na humina ang dollar. Ngayon, ang gold naman hindi practical na pambayad kasi hindi naman lahat marunong mag-authenticate ng gold. Yung iba, dahil nga sa word na digitalization, naniniwala sila sa crypto as an alternative investment na kahit anong mangyari, lahat yan ay nasa isang wallet. So ngayon, yung wallet na yan, pag-aari mo, ikaw lang ang makakaalam yan pag bumili ka. So, yan ang kaibahan, no? Hindi katulad ng bond. Pag pumunta ka sa bangko, may passbook ka, meron kang certificate na may investment. Pag bumili ka ng stock, meron kang account number na andoon at nasa kanila yung mga resibo na mga binili mong stock, no? Ngayon, ang gold, kung physical gold talagang hahawakan mo. Pero pag digital investment, meron ka ring account. Pero sa crypto, iba, may sariling wallet para siyang GCash. So, talagang very personal ito. So, kailangan nakatutok ka sa galaw ng crypto. So, iba-iba yung wallet. So, depende, no? Kailangan mag-research ano yung pinakamagandang wallet na ginagamit. Meron yung tinatawag na El Toro. Yan yung parang mas popular na ginagamit ng iba. So, dyan sila nagbubukas ng account tapos bumibili ng konti, no? Ngayon, hindi masama na mag-invest dyan. Kasi lalo na ngayon, mabuti yung tinatawag na diversification. Meron kang bond, meron kang pera o dollars, may commodity, merong crypto. Yan ngayon yung pwede mong paglagakan ng pera, lalo na pag may mga kaguluhan na ganito. Hindi kailangan malaki yung ilagay mo. Ang importante, meron kang nilagay at inantay mo na pwedeng umakyat ng mga 20 to 30%, pwede mo nang ibenta. Diba? So, kumbaga, ito ay hindi pang long term, lalo na sa mga nangyayari ngayon na nagbabago-bago ang galaw sa financial market. Kumbaga, parang dito kailangan Jack be nimble, Jack be quick. Kasi umiiba yung galaw. So, kumbaga, ito ay pamamaraan lang na kumita ka ng konti o at least yung pera mo nilagay mo sa isang bagay na alam mo pwedeng tumaas yung presyo. 'Di ba? Kasi ngayon talagang
siguro sa ating mga OFW na nasa abroad, 'di ba? Kung nasa Middle East ka, hindi ka dati kung dalawa trabaho mo dahil sa nangyayari ngayon, baka isa na lang muna, 'di ba? So maghahanap ka ng ibang pagkukunan. So itong mga alternative investment ng commodity at crypto ay isa sa mga bagay na 'yan, no? Oo. Ayan. So, Jonas, next week, ano naman ang pag-uusapan natin? Nako, dapat natin pag-usapan sa isang linggo ay pag-usapan natin ang scams. Lalo na sa Yan. mga ganitong Oo. panahon, importante malaman ano yung mga dapat natin tandaan pagdating sa scam. Kasi Oo. lahat ng tao gustong kumita. Oo nga. And merong iba dyan na ginagamit itong mga panahon na to para magbenta ng mga scam na yan. So dapat matulungan natin ang ating mga mamamayan, ang ating mga OFW na iwasan yung mga ganitong pamamaraan. Ayan. Kaya antabayanan niyo yan next week, no? Bago po tayo tuluyang magpaalam, shoutout muna tayo sa ating tagapakinig, kay Sean Kyle Flores na nanonood mula sa Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Napapakinggan din tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. At magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.